If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. Mula po, isang tanong Sheikh mula sa Paris, France. Layo nito Sheikh, Malayo no? yun, Sheikh. Sa Paris, no? Meron tayong tagapakinig sa France, sa Pransya. Siya po ay ito ang texter 336-830-52111. Sa France nga ito, 336, no? Assalamualaikum Brother Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanong ko lang po ito. Sa ablution, kung tapos ng maligo, kailangan pa bang mag-ablution? Ako'y taga-subaybay lagi ng program mo sa radio, sa YouTube. Alhamdulillah, sukran brother. Hindi niya binanggit yung kanyang pangalan, no? Na taga-France. I think ito'y siguro, ano doon, either dayo siya doon o nagtatrabaho siya doon. Isang Muslim na taga dito sa atin. At ang tanong niya ay tungkol sa pag-ablution. Kailangan daw ba na mag-ablution pa pagkatapos ng pagligo? Yun ang kanyang katanungan. After na ikay maligo, kailangan pa bang mag-abdas? Abdas yan sa ano? Sa Arabic is wudu. Oh. So, bago ko po sagutin yan, nais ko lang ipaalam na itong pag-ablution, ito pong wudu, ito po ay isang bagay na ipinag-utos ito ng Allah na gagawin ng mga mananampalataya. Mabasa po natin yan sa chapter 5. Ang talata po ay 6 ng maluwalhating Quran. Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. MashaAllah. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang sabi ng dakilang tagapaglikha. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nagnanais na mag-alay ng sala o takdang panalangin, hugasan ang inyong mukha at inyong mga kamay hanggang sa siko, pahirin ang inyong ulo sa paghagod sa ibabaw nito ng basang kamay at hugasan ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Ayan. Kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, alalaong baga may lumabas na similya sa masilang bahagi ng katawan, dalisayin ninyo ang inyong sarili. Ayan. Utos po pala, no? So, kung mapansin nyo po, itong pag-aablusyon, wudu, ito ay utos ng dakilang tagapaglikha bago ka magsagawa ng tinatawag na pagdarasal, Sheikh. Before ka magdasal, kailangan mo munang magsagawa ng ablution, no? Wudu, abdas kung sa Maguindanao. So, ang tanong ng ating brother ay, paano kung siya'y naligo? Kailangan pa bang siya'y magsagawa ng tinatawag na ablution? Kapag ka ang pagligo mo ay gusol,
Yung katulad ng ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag siya ay nasa kalagayang janaba, ikay nasa kalagayang tinatawag na impure ka, no? Hindi ka malinis, ritually impure. Halimbawa, na naginip ka, natulog ka, na naginip ka, na ikay nakipag tapos may lumabas, no? So you're in the state of impurity. So kailangan mo magsagawa ng gusol. Kapag ka nagsagawa ka ng gusol, no? Ayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo kailangan magsagawa ng wudu afternoon. Kasi gusol is good as good as pag tahir ka na noon, no? Tahir ka na, ibig sabihin dalisay ka na noon. Now, kung halimbawa naman na ang ginagawa mo ay ligo lang ng ligo na para bagang walang patutunguhan, no? Hindi mo nasunod yung tamang pamaraan ng pagligo. Dahil sa Islam po, merong tamang pamaraan ng pagligo. Hindi yung buhos lang ng buhos ng tubig hanggang sa nakaubos ka ng 5 balding tubig. May ganun siya eh. May ganun eh. Sa Islam, kailangan sundin mo yung pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagligo, yung gusol. Sapagkat ito ang magpapadalisay sa iyo. Kapag gusol ang ginawa mo, hindi mo na kailangang magsagawa ng wudu, no? Ngayon, kapag ligo ka lang ng ligo, buhos ka lang ng buhos, at hindi ito naayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung magdasal ka, kailangan mong magsagawa ng wudu. Ang tanong dyan, tanggap ba yun? Dahil ito ang higit na pinakamahalaga sa lahat, gusol muna, no? And then, yung wudu, kapag may mga minor lamang na mga bagay na naging daan para ma-invalidate ka at hindi ka na pwedeng magdasal kung hindi mo gagawin ito. Ang tinutukoy ko, ganun, masyadong malabo, no? Ganito po yan, para mas klaro. Nakautot ka, pero hindi ka naman junub. Okay? Ang tinutukoy ko is, nakautot ka, umihi ka, pero hindi ka naman junub. Before ka magdasal, kailangan mong magsagawa ng ablution. Ngunit, kapag ka ikay totally impure, ibig kong sabihin is, totally junub ka, no? Nakipag-sex ka sa misis mo, ikay nanaginip at may lumabas, junub ka, hindi applicable doon yung wudu o ablution lamang. Kailangan mo na magsagawa ng gusol. At kung gusol ang nagawa mo, ayon sa pamaraan ng propeta, actually may mga aklat tayo tungkol dyan, pwede mong basahin kapatid, no? Hindi kasi pwedeng tatalakayin dito ng detalye yun, no? Kasi mahabang proseso no? So, hindi mo na kailangan magsagawa ng wudu. Okay? Kung gusol ang ginawa mo. Ganun yun. So, I hope na naunawaan ng ating tagapakinig yung atin pong sagot doon sa tanong. Anyway, kapag malabo talaga, i-message mo lang ako sa aking Facebook at inshallah ano natin yung detalye, no? At maging sa Biblia, Sheikh, dadakuan natin ang Biblia. Maging sa Biblia, itong gusol, binabanggit din ito eh. No? Sa Biblia, yes, Sheikh. maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, maging ang mga propeta, sila rin ay nagsasagawa ng tinatawag na gusol, no? Arabic po kasi yun eh, gusol. Yan ay total bath. No? Pagligo yan. Bago ka magsagawa ng pagdarasal, bago ka magdasal sa dakilang tagapaglikha, kailangan maligo ka muna. At maging ang mga propeta sa Biblia ay ginagawa ito. Halimbawa na lamang si Propeta David. Sa panahon ni Propeta David, ginagawa niya na siya'y maligo, Sheikh, bago siya manalangin. Mabasa po natin yan sa aklat ng pangalawang Samuel 12, ang talata po ay 20, ganito po ang pagkasabi. Sabi niya, nang magkagayoy bumangon si David sa lupa at naligo. Naligo. Bakit sa naligo? Tuloy. At nagpahid ng langis at nagbihis ng kanyang suot at siya'y naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba.
Yun. Kaya pala naligo si David dahil siya ay sasamba. Ganon din. Sa Islam, mahalaga po yung tinatawag na tahara sapagkat yan ang unang step upang ikay makapagsala. No? Dapat malinis ka bago ka magdasal. At ginagawa pa lang maging sa Biblia, yung gusol. Iba pa yung ablution, Sheikh. Yung ablution na tinatawag, yung wudu, no? Ginagawa rin yan ng mga propeta sa Biblia. Si David, naggusol. Eto, si Mosa or si Moses alayhi salam, siya naman, Sheikh, ay nag-ablution, nag-abdas. Bago nagdasal si Moses, nag-ablution muna. No? Nag-ablution. Ito, basahin ko sa Exodus 40, ang talata ay 32, ganito ang pagkasabi. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ibig sabihin ito yung bahay dasalan, kapag sila'y papasok, at pagka sila'y lumalapit sa dambana, ibig sabihin doon sa altar, kapag sila'y magdarasal. Anong sabi? Ay naghuhugas sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Si Moises pala, bago ito papasok doon sa bahay dalanginan, naghuhugas muna. No? Sapagkat ito raw ay utos ng Panginoon kay Moises. Ano ang sistema ng paghuhugas? Ganito yan. Sa 31, Exodus 40, 31, sabi niya, at si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak ay nagsipaghugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa. Kamay, paa. No? Naghuhugas sila. Ablution yan. That's wudu. Bago sila papasok sa tabernakulo upang sila ay magdasal. At ganun-ganun din ang ginagawa natin, no? Sheikh, sa atin, sa reliyong Islam. Dahil Muslim naman talaga yung mga propeta eh. Maging si Kristo, Sheikh, take note, si Nabi Isa alayhi salam, maging si Kristo, tinuturuan pa niya ang kanyang mga alagad ng tinatawag na paghuhugas. Ablution. Siya pa mismo ang nagtuturo. Piniperform pa ni Kristo mismo sa kanyang alagad, mga alagad, ang tinatawag na ablution, paghuhugas bago magdasal. Saan natin mabasa yan? Mabasa po natin yan sa Juan 13. Simulan ko po sa 3 hanggang sa 9 po yan. Juan 13, 3 hanggang sa 9, ganito po ang sinasabi. At habang si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon, 4, ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kanyang mga damit, at siya'y kumuha ng isang tualya, at ibinigkis sa kanyang sarili, 5, nang magkagayoy nagsalin ng tubig sa kamay, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskus ng tualya na sa kanya nagbigkis. Ablution nga siya, no? 6, sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, hugasan mo baga ang aking mga paa? 7, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwat mauunawa mo pagkatapos. 8, sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. 9, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Tinuturuan ni Kristo. Yung mga alagad niya, no? Hinuhugasan ba ni Kristo? Yung pag-ablution, piniperform ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sapagkat yan po talaga ang ginagawa ng mga propeta bago sila magdasal, maghugas muna. Sapagkat tunay po yan ay utos ng dakilang tagapaglikha, hindi lamang sa Quran, baging sa Biblia nila. Yan. Kaya po, dapat talaga mag-Muslim ang tao, Sheikh, no? Dahil ang liwanag eh. So, yun po ay pahapyaw lamang. Actually, ang tanong ng ating kapatid ay kung kailangan pang mag-ablution pagkatapos ng maligo.